Sa kabilang banda, si Robel. 3 AM dahan-dahang gumapang sa orasan, tulad ng dati. It was officially not my wedding day anymore, at buti na lang nalaktawan ko ang gabi ng kasal ko. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sama ng loob dahil natutuwa akong malayo. Ibig sabihin, kasal ko iyon. Asawa ko na si Carter, gustuhin ko man o hindi. My mind attempts to run the excuse of, oh it's just legal, it's not love, but that just doesn't help. Sa tuwing naiisip ko ang salitang asawa, kumakalam ang sikmura ko, at mahirap malaman kung mabuti ba yun o masama. Sumulyap ako sa orasan bawat minuto o higit pa, naghihintay na sa wakas ay mag-click ito hanggang 3:00. Siya at si Matilda ay may mga bagay na dapat pag-usapan. Ano ang maaaring napakahalaga? Hindi ba siya ligtas dito? Oo, kakaiba ang kinikilos ni Jason, ngunit iyon ay marahil ang kanyang kaba na nawawala sa paghahanap muli sa lahat. Paano ko siya masisisi niyan? Napabaling ang ulo ko sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Owen, ilang oras na siyang na-knockout. Lahat ng drama at pagkakapilat ay napunta sa kanya ngayon, at hindi ko siya masisisi. Gustong-gusto kong humiga na lang at makatulog ng maayos kasama siya at alisin sa isip ko ang mga importanteng isyu, ngunit mukhang seryoso si Matilda sa anumang sasabihin niya. Hindi nagtagal ay dumapo ang kamay ng orasan sa 3, at alam kong go time na. Binuksan ko ang pinto, o sinubukang, pero may matigas itong natamaan. Isang nanginginig na ang narinig mula sa kabilang side nang makalabas ako ng pinto. Bakit nandito yung guard ng dining? Ang buffman ay nananatiling mahinahon habang nakatingin sa akin. May kailangan ka ba? Ungol niya, naka-cross arms. Silently, tumango ako sa ulo, medyo nanginginig na binabantayan ako. Akala ba nila tatakas ako? Bathroom. Nagsinungaling ako, at nagsimula siyang lumipat sa direksyon na iyon. Wait, mahina kong saway. Let me go on my own please, I'm got the shit. Naiinis ako sa aking kasuklam-suklam at nakakahiyang pagpili ng dahilan, namumula sa galit. Mas gusto kong mapag-isa. Ang matipunong gwardya ay naglalabas ng pagkasuklam, bahagyang nanginginig na parabang hindi niya alam na kaming mga babae ay shit. Go! Kakaiba ang pagsasalita niya, humakbang papalayo sa akin. Mabilis akong tumakbo palabas, namumula ang mukha. That was the most embarrassing few moments of my life, oh geez. Pagkatapos lumabas sa hall ng mga bedrooms, nakita ko ang aking sarili na dumula sa engrandeng hagdanan ng tahimik at mabilis hanggat maaari. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minuto ng super stealth mode, nakita ko ang laundry room, kasama si Matilda. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, sinisikap kong huwag gumawa ng sapat na malakas na tunog upang alertuhan ng isang tao sa nakakatakot na tahimik na mansyon na ito. Nakasandal si Matilda sa washing machine, bahagyang ngumisi. Record time. Ngumisi siya sabay kindat. Anong excuse mo? Namumula na naman ang mga pisngi ko na umiling-iling. I'd rather not say, sambit ko. Bakit may guard pa dyan? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Matilda, napakamot sa ilong. Kasi ayaw nilang tumakbo tayo. Sagot niya, nakataas ang kamay sa akin habang diretsyong nakatayo. Si Jason ang nag-ransom kay Owen. Malungkot siyang nagsasalita, nagpakawala ng isa pang buntong hininga. Hindi siya yung sinabi niya, Bianca. Hindi siya yung inaakala ko. Hindi lang siya nagpapatakbo ng kumpanya ng tatay niya, nagpapatakbo sila ng mafia. Para lang sila ni Carter, pero sa puntong ito, mas masama ang tingin ko. Ipinaliwanag ni Matilda ang lahat ng ito habang ako ay natigilan, natulala. Jason, ang aking kaibigan, at ang aking tagapagligtas, ay talagang aking kaaway. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. He tipped Carter off, at karaniwang dinala siya sa kung nasaan ka sa Florida, pagkatapos ay kinuha si Owen, Ricky, at ako ang unang pagkakataon na nakuha niya. Siya ay patuloy sa, Bianca, kailangan mong maniwala sa akin kapag sinabi kong hindi ko alam ang ginawa niya. I'm so sorry for it all. Medyo naluluha si Matilda habang nagsasalita. Kailangan namin kayong maialis dito ni Owen sa lalong madaling panahon. Narinig kong kausap ni Jason ang kanyang ama. Ngayong kasal na kayo ni Carter, si Owen ang legitimate at tanging tagapagmana ng kanyang mafia. Hindi niya kailangan ikaw pa, at natatakot akong papatayin kanya at i-hostage si Owen hanggang sa siya ay nasa hustong gulang upang angkinin ang empire. Napakurap ako. Ang tunog ng pagkurap ng aking mga mata ang tanging naririnig ko pagkatapos ng huling tangent ni Matilda. Nagpatuloy siya sa pagsasalita pero hindi ako nakinig. Paanong hindi ko makikita ang pagdating nito? O yung bastard. O paano ko siya papatayin? Sinaksak niya kami sa likod. Simula pa lang ay niloko na niya kami.
Hindi kami magkaibigan, dampons lang para lumaki siya sa kapangyarihan. Bianca, niyugyug siya ni Matilda, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Kung makatakas ka, ipangako mo sa akin na kukunin mo rin si Ricky. Ipangako mo sa akin, walang paraan na malinis tayong lahat, at mas gugustuhin kong si Ricky ang lumabas kaysa sa akin. Tahimik, tinanguan ko ang aking ulo, kahit na ito ay nagpapatunay ng isang hamon, nakikita habang ang aking ulo ay umiikot. Nakaramdam ako ng lubos na sakit. Bukas, lalabas si Jason sa bayan ng ilang oras. Sa 10:00 ng umaga, salubungin mo ako sa banyong pinakamalapit sa kwarto mo. May pinto doon papunta sa kwarto ng isa sa mga head guard. Alam ko naman na magtatagal siya kay Carter, kaya hindi dapat mahirapan ang makalusot sa kwarto at palabas sa kabilang side. Abalahin ko ang mga gwardya at pupunta ka sa opisina ni Jason, hanapin ang numero ng telepono ni Carter sa lahat ng kanyang papeles, at basahin. Huminto siya, inabot ang kanyang bra, at naglabas ng isang maliit na piraso ng papel. Basahin mo ang address na ito sa kanya, para malaman niya kung nasaan tayong lahat. Hayaan mo siyang gawin ang iba. Nanginginig na kinuha ng kamay ko ang piraso ng papel, pinasok ito sa sarili kong bra. Got it. Pagod kong pagsasalita, medyo kinakabahan sa buong bagay. Kung mahuli tayo, walang ligtas. Papatayin ako, makulong si Matilda, at iniwan ang mga anak namin para manipulahin. Nanginginig ako sa mga pag-uusap mula nang mabalitaan kung aatake sila sa kasal. Sana, it will be work out. Bahagyang nanginginig si Matilda, sumulyap sa pinto. Bumalik ka na dali, baka naghihinala na ang guard ngayon. Utos ni Matilda, at tumango ako, ngunit hindi bago siya hinila sa isang kompletong bear hug. Stay safe, bulong ko sa kanya, dito nakasalalay ang mga anak natin. Binitawan ko siya ng mga braso ko, at pagkatapos ay mabilis akong lumabas. Ang gwardya ay mukhang medyo hindi nasisiyahan habang ako ay humarap, nagpakawala ng mahinang ungol. Bilang ang pinakasopistikadong, at pinakamahusay na gumagawa ng dahilan na may sapat na gulang, sinabi ko, sa palagay ko nabawasan lang ako ng ilang pounds doon, habang tinatapik ang tiyan ko. Pumikit ang gwardya sa labis na pagkasuklam bago ako pinabalik sa aking komportableng selda. Grabe galit ako sa sarili ko. Ang aking katawan ay nahulog sa isang malalim na pagkakatulog sa sandaling ako ay nakahiga sa kama ng gabing iyon, na nagbigay sa akin ng oras upang ay proseso ang mga salita ni Matilda sa aking sarili. Bukas ay sasabak ako sa isa sa pinakamapanganib na misyon na nalantad sa akin. Oo, ang pagtakas kay Carter sa lahat ng mga taon na iyon ay medyo nakakatakot, ngunit hindi bababa sa hindi niya pinaplano na kunin ang aking anak para sa kanyang makasariling pangangailangan. Well, maybe he would have, pero walang nakakaalam tungkol sa baby hanggang sa umalis ako, so ha. Anyway, it was an understatement to say that I was scared shitless. Hindi ako naging pinakamahusay sa palihim, sinubukan ko ang aking makakaya sa paligid ng aking ama, ngunit hindi ito gumana. Nung nakastalk ako kay Carter all those years ago, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi minsan nagugutom, and I'd make my way to the kitchen, not so discreetly, which will wake Carter up, and then would end with me na may baril sa ulo ko dahil akala ni Carter na panghihimasok ito sa bawat oras. Nababad trip ako sa mga haka-haka na bagay sa lahat ng oras, ito ay isang tunay na problema. Anyway, kakagising ko lang isang oras na ang nakalipas sa patuloy na pagtalo ni Owen sa kama. Ito ay hindi isang masayang paraan upang magising, sasabihin ko sa iyo. Bumagsak siya sa akin matapos ang isang pagtalo na mali, pinaalis ang hangin sa akin, at pinilit akong magising nang hindi na bumalik sa aking magandang pagkakatulog. Pagkatapos, ang maliit na bata ay patuloy na nagpatuloy tungkol sa kung paano niya gustong makipaglaro kay Ricky, at kung paano niya sinabi sa kanya ang tungkol sa isang playroom sa mansyon. Hindi nagtagal, binigay ko na lang ang aking kalooban na manatili sa kama, at tumayo, kumilos upang maghanap ng isusuot ni Owen. Listen, you are going to stay in that playroom until I come get you, okay? Napabuntong hininga ako habang isinusuot ko ang masikip niyang sando kay Ricky. Bahagyang tumango si Owen dahil doon. Okay, I will. Paano kung kailangan kong umihi? Tanong niya na may pag-aalala, tumalon sa kama pagkatapos kong tapusin ang pagsuot. Umiling ako, kinuha ko ang kanyang kamay, inakay siya palabas ng aming silid, nilagpasan ang hindi nasisiyahang gwardya, pababa sa mahabang pasilyo, at sa engrandeng hagdanan. Pupunta ka sa banyo bago ka pumunta sa playroom, pero sasama ka muna sa akin kumain ng almusal. Masayang sumusunod si Owen, habang naglalakad siya. Do you think they will have pancakes, mommy? And my Paw Patrol cup that daddy got me? Curious niyang tanong habang inaakay ko siya sa dining room. Paano ko ipagkakait sa kanya ang kanyang cup? Oh please, hindi ko kailangan ng temper tantrum ngayon.
Nakakalungkot, umiinit ang ulo ko. I don't think they will have your cup, buddy. We left that back with your daddy, dahan-dahan kong paliwanag. Pero sigurado akong magkakaroon sila ng pancake, amoy mo sila mula dito. Medyo yumuko ako, suminghot ng husto. Naaamoy mo ba? Mukhang nadismaya si Owen doon, nanginginig ang maliit niyang labi habang sinusubukang amuyin ang pancake kasama ko. Kailan natin makikita si daddy? Tanong niya sabay singhot. Malapit na, buddy, malapit na. Bulong ko sa kanya habang papasok kami sa dining room. Si Matilda ay nakaupo sa kanyang pwesto, humihigop ng kanyang orange juice ng dahan-dahan, at kinakain ang kanyang kalahating laman na plato. Umupo si Ricky sa kanyang pwesto, dahan-daang inilipat ang pagkain sa kanyang plato, at si Jason ay nagtap sa mga susi ng kanyang computer, na sumulyap kay Ricky bawat ilang sandali na may hindi pagsang-ayon na tingin. Eat your food, Ricky. Bulong ni Jason kay Ricky, mukhang naiinis na. Nakatayo kami ni Owen sa entrance ng kwarto, tinitingnan ang eksena. Dahan-dahang umiling si Ricky, itinulak ang plato sa kanyang sarili at patungo sa gitna ng mesa. Pulang-pula ang mukha ni Jason sa galit sa pagsuway ni Ricky. Inabot niya ang paligid ng kanyang computer, itinulak pabalik ang plato. Kumain ka na, kung hindi, ipapadala kita ulit sa basement. This time without your precious flashlight. Si Jason ay hindi naglalaro, nanlilisik ang mga punyal sa kanyang anak bago bumalik sa kanyang trabaho. Galit na galit si Matilda sa ginawa ni Jason, ngunit pansamantalang nakayuko. Hindi nagsisinungaling si Matilda nang ipaliwanag niya ang lahat kagabi. Nagsisimula nang magpakita ang tunay na kulay ni Jason, at sa totoo lang, nakakatakot. Dahan-dahan kong inakay si Owen na umupo sa tabi namin ni Matilda, gumawa siya ng isang plato na puno ng halos pancake, at pagkatapos ay ilang mga itlog at bacon sa gilid. Maya-maya pagkaupo namin, biglang tumayo si Jason, kinuha yung mga gamit niya. I'll be in town today. Don't do anything stupid. Ngumisi siya kay Matilda, pagkatapos ay bumangga. Dalawang gwardya ang pumasok sa silid pagkatapos umalis ni Jason, na nakakuha ng daing mula sa dalawa ni Matilda. Matapos matiyak na kumakain si Owen at lahat, lumingon ako kay Matilda at mahinang bumulong, tungkol saan iyon. Ibinaling niya ang ulo niya sa akin, may makikitang purple na pasa sa gilid ng ulo niya. Ang paraan ng pag-upo niya sa harap niya, ngunit ngayong nakita ko na ito, it was hard not to. Hindi natuwa si Jason nang bumalik ako sa kwarto kagabi. Tahimik niyang paliwanag. Gagawin pa ba ang plano? Bumuntong hininga akong nagsasalita, kumakain ng mainit kong almusal. Tumango siya ng mahina, bago bumalik sa sarili niyang plato para tapusin ito. Bumalik ako sa akin pagkaraan ng ilang sandali, pinapanood si Owen at Ricky na masiglang nagsasalita sa isa't isa sa kabila ng mesa. Ito ay medyo isang nakakatawang tanawin, sa kanilang mga kamay na humahampas sa mesa kapag sila ay madamdamin tungkol sa isang bagay, ito ay tunay na nakakaakit sa buong mahirap na oras na ito. Pareho kaming natatawa ni Matilda sa kanilang kalokohan. Binulungan ako ni Matilda tungkol sa pagkikita sa loob ng 30 minuto, bago namin inakay ang mga lalaki sa hagdan at papunta sa playroom. Medyo makulay ang lugar, para itong tindahan ng laruan, maraming laruan ang nakadisplay at nagkalat sa kwarto. Ang ilan ay hindi pa nabubuksan, ang ilan ay sira, o kamakailang ginamit. Walang pagdadalawang isip si Owen bago naghukay sa isang malaking kahon ng mga Lego, at sumunod naman si Ricky. Iyon ay kapag iniwan namin sila upang ihanda ang aming sarili sa pag-iisip para sa susunod na darating na misyon. Binibigkas ko ang plano sa aking isipan, paulit-ulit, nagiging pamilyar sa kung ano ang kailangan kong gawin. 1. Pumunta sa banyo. 2. Sumilip sa pinto. 3. Magmadaling pumunta sa pinto ng opisina. 4. Pasukin iyon nang hindi nahuhuli. 5. Paikot-ikot hanggang sa mahanap ko ang impormasyon ni Carter. Simple, right? No, not at all. Ang mga gwardya ang magpapasya kung magtatagumpay ang misyong ito. Hopefully, it will. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.